Ito na ang mga nagbabagang balita sa mundo ng mga OLA. Mga kababayan, SEC pinatitigil ang operasyon ng 7 online lending platform operators. Naglabas ng cease and desist orders ang Securities and Exchange Commission laban sa 7 kumpanya na nagpapatakbo ng mga online lending platform na hindi nakarehistro sa commission. Sa magkakahiwalay na kautusan na may petsang Agosto 15, inatasan ng SEC Financing and Lending Companies Department o FinLend ang mga sumusunod na itigil ang promosyon at pagpapadaloy ng mga transaksyon, pagpapautang ng walang kaukulang rehistrasyon at pahintulot mula sa komisyon. Eto na sila: Cash Connect, Peso Suke, Gescom Lending, Quick Cash Loan, Peso 101 Fast Loans PH, Peso Cow Mabilis Pera Loan, Swift Loan, Loan Up Philippines, Pera Loan Fast Cash PH. Sakop din ng kautusan ang mga may-ari, operator, tagapagtaguyod, kinatawan, ahente at lahat ng individual na kumikilos ng aangking kumikilos para sa kanila. Ayon sa FinLend, dahil sa patuloy na hindi otorisado operasyon ng mga online lending platforms na ite, nakikita ng komisyon na kinakailangang magpalabas ng cease and desist order upang maiwasan ang higit pang pinsala o kapinsalaan sa publiko at upang mapangalagaan ang integridad ng regulatory framework na namamahala sa mga lending companies. Ngayon, po pwede ko nang sagutin ang inyong mga katanungan. Yes, ikaw. Sa mga OLA na nabanggit na kailangan nang itigil ang kanilang operada, kailangan pa po bang bayaran ito ng mga borrowers na nakadutang? Well, kung sa tingin ng ating mga borrowers na kailangan pang bayaran ang mga ito, despite na si SEC na ang nagsabi at nagbigay na siya ng cease and desist orders sa mga OLA na ite-chiwarya, para sa akin, huwag nyo nang bayaran. Ikaw, yes, anong katanungan mo? So, ibig sabihin po ba nito, totally bawal na po silang mag-operate at magpautang pa? At paano po yung registration nila ngayon? Hindi daw sila rehistrado, sabi ng SEC, hindi ba? No. Maliban po dito sa mga all agent na mga abusado at nangjadara sa mga borrowers, meron din pong mga kumakalat na mga buraburagang di umano. Ano pong masasabi ninyo sa mga buraburagang? Anong masasabi ko sa mga buraburagang? Itigil nyo ang inyong kajutahan, kayong mga buraburagang. At sa publiko naman, huwag kayong basta-basta magpapabudol sa mga nag-aalok ng delete OLA information. Dahil ang mga nag-aalok ng ganyang delete info ay mga scammer. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sandali lang po, may mga katanungan pa kami. May katanungan din po. Madam Techiwa, baka pwede nyo pong sagutin yung mga pangyayari.